Hello mga ka-antrip, good evening po sa inyong lahat. Welcome back again to our channel. So medyo busy tayo ngayon mga ka-antrip kasi kahit taghina na ay nag-refill tayo, nag-reorder, nag-repurchase ng mga natin stocks. Kasi nga syempre may mga kailangan ng i-refill. Pero usually mga ka-antrip, pagpasok ng ganitong buwan talaga ay alalay lang yung pag-reorder or yung repurchase, yung stocks alalay lang yung pag-order. So, dun sa ka-antrip nating nagtanong kung mag-start daw ba siya, paano daw, saan daw siya mamili ng stock, saan daw siya pwedeng umorder. So, bago natin sagutin yan, kung bago ka lang po sa channel na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe at interesado ka sa mga pinag-uusapan dito about motor parts business and accessories, about po sa mga motorcycle and repair shop, mga ideas, mga konting tips, ay wag mo na pong palalampasin at pakiclick na lang po yung subscribe button at saka yung notification bell para ma-notify ka every time na may mga ina-upload po akong bagong video. So mga ka-antrip, usually naman sa lahat ng mga nagsisimula, maliban na lang kung nag-start ka na may kilala ka ng ahente. Ibig sabihin, halimbawa ako, may pinsan ako na business owner na ng motor parts and accessories or hardware. Halimbawa, yung pinsan ko na yon may mga kilala ng ahente. Ahente, ibig sabihin mga sales agent ng mga importer companies galing sa Manila. Sila yung mga umiikot na mga agent, ahente ang tawag doon sa mga may shop or may mga store para alukin or mag-offer sila na susuplayan nila yung yung shop na yon, yung tindahan na yon ng kanilang mga products or items. Halimbawa, may pinsan ako. Tapos, i-refer niya ako doon sa ahente na yon. So, yan yung pwede mong mag-start na makaka-direct ka sa supplier mismo, sa mga importer. Minsan, may mga ahente na direct sila mismo ang manufacturer. Kaya lang, kagaya halimbawa sa amin, may ahente na pumunta dito, although nakapag-order na rin ako, so manufacturer sila mismo. Ang problema lang kasi ang baba ng terms. Kumbaga halos COD. Pagpunta dito ay babayaran mo na or aanuhan mo na pagpadala ng product, pag pumunta na dito ang ahente, halos dapat naka COD na yung cheque mo. So kasi sila mismo sila kumbaga sila yung planta, sila yung factory, nasa factory mismo sila, so medyo mura at saka kailangan nila ng pera syempre, kaya halos COD 60 days lang yung yung terms, so masyadong mababa. So that's the number one, na makadirect ka sa sa supplier, na direct supplier. So kung ikaw ay i-refer or i-introduce ng kakilala mong existing na shop owner or hardware owner or motorcycle store owner, i-refer ka doon sa mga ahente na kilala niya na siya din yung magre-refer sa'yo. Syempre, dapat good standing din siya doon sa mga ahente o doon sa mga kumpanya na yon. Syempre, kasi kung hindi, ay baka hindi ka rin niya tatanggapin as kanyang ni-refer. So, that's the number one and that's the only way na makakadirect ka po as nagsisimula pa lang. At saka dapat stable na iyong shop. Ibig sabihin dapat at least nag-operate ka na ng ilang years. Tapos, medyo malaki na rin yung iyong shop. Hindi pwede yung papastart pa lang tapos wala pa talagang laman, tapos wala ka pang cheque na pang issue for the PDC, post dated check na i-issue mo dapat, kasi usually kapag sa mga direct or sa mga company dapat may post dated check ka talaga na i-issue sa kanila. So that's number 2, na dapat ay existing na yung iyong store or shop or iyong tindahan. So, yan lang po yung mga way na makakapag-direct ka. Marami kasing nagtatanong, at ito nga nagtatanong kung saan ba umpisa or makakapag-purchase ng mura. Kasi sa totoo lang, kapag sa Manila, mura talaga. Pero kapag, halimbawa na sa probinsya, at meron kasi sa mga probinsya din na mga exclusive dealers din ng mga products na galing Manila. Halimbawa,
yung kumpanya na yon may dealer sila sa inyong probinsya at siya lang yung nagke-carry ng mga brand na yon. Pwede ka na doon as nag-i-start kasi kung tuus-tuusin, pag galing Manila kasi papamamasahian mo pa yan. Kung malayo ka sa city, from barko, sa mga ano ba yan, sa mga cargo forwarder hanggang sa pier, di ba? Tapos doon ipapatracking mo na naman. Pero kung may mura naman dyan sa iyong city, sa iyong lugar na dealer, pwede kang mag-start dyan. Kasi dyan, pwede namang pailan-ilan lang. Yung mga patatlo-tatlo, palima-lima, okay naman yan dyan. Pero, ang ano lang din dyan kasi, ang ano ba tawag dito? Ang kailangan, dapat ikaw ay may cash. So, usually kapag nag-i-start, ay talagang ano yan, cash yan. Kung baga babayaran mo ng cash, maliban na lang kung kakilala mo yung may-ari na pauutangin ka kaagad kung personal na kilala mo. Pero kung hindi, malamang at sa malamang, hindi ka pautangin, hindi ka rin papayagan na mag-issue ng cheque kaagad. Madalas yan talagang cash. Maliban na lang kung halimbawa nakapag-cash ka na doon, nakakapamili ka na, umabot ka na ng kung ilang buwan man or taon, tapos kilala ka na nila, pwede ka na nilang offeran na pautangin ka like our case. So sa case namin ay doon sa aming mga oils before na supplier, so from Manila, tapos yung nag-pandemic kasi medyo nahirapan kami na magparating ng oils kasi di ba nga halos walang biyahe. Tapos ang hirap talaga ng transaction that time. Kaya nag-try kami sa local supplier at yun nga, cash. Hanggang sa na-notice nila na matagal na kami nagka-cash at malalaking amount kasi alam nyo naman ang mga oils, diba? Libo-libo per boxes yan at ilang box, hundreds box yung aming mga napapurchase. So, napansin nila na nagka-cash kami hanggang sa tinanong syempre interview na kung saan ba yung store namin. That time kasi nagrorota kami. So yun na yun, inoferan kami na pwede kaming mag-utang or umutang sa kanila ng 30 days. Yun yung muna yung maiksi, 30 days muna. Ibig sabihin sa tatlong 30 days na yan, dapat bayaran namin yung aming nakuha. So lumipas ang ilang mga taon, dinagdagan, tinaasan, ginawang 45 days. Lumipas ang ilang taon dahil good standing, walang sablay, walang problema, ay ginawang 60 days hanggang sa nag 90 days. So, kapag sa Manila naman kasi usually mahahaba ang terms. Pero ang ano lang nun, ang downside lang din nun, medyo matagal ang pagdating pagaling sa Manila. So, yan lang yung dalawa na way. Kung ikaw ay may kakilala na i-refer ka doon sa kakilala niya na ahente, pwede ka makapag-direct. Pero dapat, meron ka ng business permit, meron kang BIR, COR, Certificate of Registration sa BIR. Of course, dapat meron kang DTI at dapat meron kang cheque. So, yan ang number 1 kung gusto mo makapag-direct. Number 2 naman is mag-local supplier ka muna. So, sa local supplier, kailangan mo talaga dyan ng cash. Okay? So, ganun lang siya. Ang kagandahan lang kasi mga ka-antrep sa local supplier is, pwede ka mag-utay-utay. Kumbaga, anytime, halimbawa, kulang ka ng ganito, magpakunti-kunti ka, makaka-order ka or makakapamili ka. Kahit meron ka lang dyang 20,000, pwede mo na siyang ipamili, pang refill or pang replenish or pang restock mo, diba? Halimbawa, may benta ka na, 20,000, pwede mo. Pag sa Manila, syempre, hindi ka naman o-order ng ganun lang kakonti kasi ang layo-layo ng panggagalingan niya. Dapat 100,000, di ba? Ngayon, pag doon ka umorder at lalo na't nagsisimulan, pinag-usapan po natin dito, nagsisimula ha. Halimbawa, nabitin ka, wala kang backup na pera, ang aasahan mo lang ang benta, malabo yun mga ka-antrep, na halimbawa, umorder ka ng ilang 100,000 dyan, tapos aasahan mo, nagsisimula ka pa lang, yung benta mo na yun ang pambayad mo. Nako, delikado yan mga ka-antrep. Napakadelikado pag dyan mo iasa. Pag ganun ang ginawa mo at pag sumablay ka, una pa lang, sira ka na, diba? So, kapag ganun na gusto mong mag-direct sa sa importer, sa ahente, sa Manila, dapat may backup ka. Kahit na sabing inutang mo yon, comes worst to worst na halimbawa walang benta kasi syempre nagsisimula ka pa lang, wala pang mga customer, meron ka talagang
laan na pambayad kahit na hindi mabenta yung produkto mo para hindi ka masira. So sa totoo lang mga kantrip, hindi naman sa pagmamalaki or sa it's a God's grace din talaga na hindi pa naman kami na sisira sa mga supplier way back 2000 12 ganon. Kasi inaingatan, kung halimbawa kasi bitin ang pondo, yung sa cheque, pwede ka makiusap na wag mo nang ipasok or wag mo nang i-deposit. So far okay naman siya. Yun ang ingatan natin, lalo na dun sa mga baguhan pa lang na inoopera ng utang. Mag-ingat tayo dyan mga kantrip. Napakasarap mangutang at napakasarap talagang pakinggan na pinapautang ka. Ang tanong, paano mo babayaran? Okay? So, yun lang mga kantrip, sa nakatulong itong aking na-share sa inyo tungkol dito sa ating katanungan kung paano ba magsimula, paano makahanap ng supplier sa pagsisimula ng iyong motor parts business and accessories. Bye-bye!